Okay, so good day. So for today's video ay pag-uusapan naman natin kung paano ang beam deflection ng isang cantilever beam na prismatic, non-prismatic beam. Okay, so for this given, we are required to compute for the rotation at B and C and the deflection at B and C. Okay, so using area moment method. So for the first step, so again, we have to draw the moment diagram by parts. Okay, so kapag ganito yung given sa atin, ay mas maganda na mag-fix or kumuha tayo ng fix doon sa A. Okay, so if we take the fix at A, MVP, so, itong 90, magmumultiply yan sa 2, so that becomes 180. So, this is 180. Okay, then, dahil transition to ng I and 2I, so yung ito ay galing sa 90 times 2 over EI. Ito naman, pagdating dito, bababa yan. Dahil may 2i tayo dito. So this is 90 times 2 over 2ei. Okay? So this becomes 90 over ei. Okay? Then followed by yung magiging value naman dito, try natin i-moment mula dito hanggang doon, no? So that is 90 times 5. Okay, sabihin na lang, 90 times 5 over 2ei. So 90 times 5 over 2, 225. So magiging 225 siya. So let's say ito yon. So 225 over 8. Yan. Tapos meron tayong moment dito na 10 kN. So dun po natin yan makikita sa bandang taas, no? So ito ay magiging pataas. Bakit? Kasi yung direction niya is pataas rin yung kanyang couple moment, no? So this is 10 over 2ei, 10 over 2ei, so magiging 5 over ei po siya. Okay, so yan na po yung moment diagram by parts ng ating given problem, no? Then second na required is to draw the elastic curve. So if we are going to draw the elastic curve, so draw natin yung elastic curve. So dahil siya ay cantilever beam, pababa lang naman, no? Okay, so dito na lang yung elastic curve. So meron tayong point A, point B, point C. This is 3 meters. And this is 2 meters. So maliit, tapos papalaki. Okay. So ang elastic curve ng ating cantilever beam is ganito. So pababa yan. Then, kung gagawa tayo ng tangent line sa E, the distance between the tangent line and the elastic curve, laging yan po yung tangential deviation ng A relative to B. While this one, this is now the tangential deviation of
C relative to sorry. This is tangential deviation of B relative to A. Tapos tangential deviation ng C relative to A. So this is now the properties na mangyayari pagka nag-compute tayo ng deflection ng ating cantilever beam. So to further compute this problem, so yung ating tangential deviation sa B relative to A, mapapansin nyo, parehas lang siya sa deflection, no? Pero unahin muna natin i-solve yung rotation. So from that problem, we know that theta A is equal to 0. Okay? So applying the properties na napag-usapan natin sa mga naunang video, we can say that from A to B, pwede natin malaman yung kanyang rotation, no? So this formula is theta B minus theta A is equal to area from A to B. Okay, so this is theta B minus, what is theta A? 0. What is the area bounded from A to B? Yun na lang po yung kukumputin natin. So if this is 5, so that is 5 times 3. Okay. Tapos minus 5 times 3, positive siya kasi nasa taas. Tapos dito naman, so okay na to. So para naman dito ay meron tayong trapezoidal part, no? So nasa sa atin kung paano natin hahatiin, pwedeng triangle at saka rectangle yung part, no? Pero in this video ang gagawin ko ay dalawang triangle para hindi ko na isusubtract yung 225 doon sa 90, no? So minus 90 to, so 90 times 3 over 2, tapos minus 225, so dito na sa baba, minus 225 minus 225 times 3 over 2. Okay, so dito mas-solve na natin yung theta B. Natin. Minus rin to. So that is 5 times 3 minus 90 times 3 over 2 minus 225 times 3 over 2. And so negative 457.5 over EI. Okay. So may unit yan, kilonewton meters squared, pero hindi ko na lang nilagay. Kilonewton meters squared over EI. Okay, so for theta C naman, para makompute natin si theta C, we have to select from the other point, no? Dito naman tayo sa from B to C, no? So from B to C, we can say that theta C minus theta B is equal to area from B papunta sa C. Okay, so theta C natin is unknown. Yan yung hinahanap doon. So theta C minus negative 457.5 is equal to, ano yung area? Ang area from B to C ay ito lang. So yan lang ang ipakonsider natin. So that is 180 times 2 over 2. Okay? So from here ay masosolve na natin ang theta C. Dito ko na isulat yung value ng theta C. Okay? So theta C becomes 180
times 2 times 2, 180. Sorry, bali minus to kasi siya ay nasa baba, no? So pag nasa baba yung area, minus, so negative 180 minus, ito magiging plus, pero pag nilipat sa kabila magiging minus 457.5, no? So negative 637.5 over EI. So again, magiging value ay negative 637.5 over EI. So ito hindi na natin binago yung negative kasi based from our elastic curve, so pababa rin naman siya, and ang magiging rotation niya is clockwise. Ito din ay clockwise. So from that, yung ating value na negative is stay lang natin na negative, no? Okay. So for the computation naman po ng ating magiging deflection, so burahin lang natin ito, no? Para mas mahaba yung space. Okay, so to compute for the deflection, so tangential deviation ng B relative to A, di ba yan tangential deviation ng B relative to A, yan na rin po yung deflection sa point B. Okay, so kung ano yung makompute natin sa tangential deviation dito, ayun na rin yung deflection sa B. Okay, so compute natin yung ating tangential deviation sa B relative to A. Okay, so what is the tangential deviation? So area ng ating value ay yung ating from saan tayo magmo-moment, doon tayo mag-moment sa B, and ang reference natin si point A. So dito tayo mag-moment sa point B. So sige, that is 5, 3, centroid 3 over 2, tapos ito, so tapos minus, yan ang kagandahan pagka hinati natin siyang ganyan, no? So magiging 90 times 3 over 2, tapos ang centroid nito ay, kung galing ka sa point B, that is 1/3 ng ilan? 1/3 ng 3. So magiging 1 lang siya. Tapos pagdating naman dito yung area nito na minus 225 times 3 over 2. So area yan. Tapos ang centroid niya ay ilan po? Yan ay 2/3 na. So kung ito yung centroid niya, ang 1/3 ay dito. So dito naman ay 2/3 of 3. Okay, or sabihin na natin 2 na lang, magka-cancel lang. Okay, so compute natin. So 5 times 3 times 3 over 2 minus 90 times 3 over 2 minus 225 times 3 over 2, or tanggalin na natin yung over 2 kasi mag-cancel rin yun. So negative 78 7.5 over 8. So therefore, so the deflection ng B relative to A is now also equal to 787.5 over EI, and that is downward deflection, no? So negative, lagyan na lang natin ng negative, no? Okay, so yeah, that is now the value of our tangential deviation of B relative to A.
So next naman ay computein naman natin yung tangential deviation ng C relative to A, no? So the tangential deviation ng C relative to A, saan naman tayo mag-moment? Doon naman tayo mag-moment sa C. Ito po yung point C. So, dito tayo mag-moment sa C para ma-compute natin yung kanyang tangential deviation, no? So, since naka-record naman to, pwede na sigurong burahin natin to, no? Okay, so the tangential deviation ng C relative to A is just equal to, saan tayo mag-moment sa C, tapos yung A ang reference natin, no? Okay, so that is 5 times 3 times, ang distance ay 2 plus 3 over 2. Okay, so 2 plus 3 over 2, tapos plus minus, okay, minus itong area naman ng triangle na to. So ilan po yung area ng triangle na yan? So that is 90 times 3 over 2. Tapos ang centroid niyan ay meron tayong 2 plus 1/3 ng 3, or that is 1, no? 2 plus 1 na lang ito, parang kanina. So tapos minus yan, ha? So minus, tapos minus yung area ay 225 times 3 over 2. Ang centroid niya ay 2 plus 2/3 naman ng 3. So 2. Okay? Tapos, so meron na tayo dyan, dito, dyan. At saka yung last ay itong nasa babang triangle. So, minus 180. Tapos, yung 2 over 2. Tapos, multiply by 2/3 na. Bakit 2/3? So, ito yung centroid. Doon tayo nagmo-moment sa C kasi naka-tangential deviation tayo sa C. So, 2/3 po ng 2. Okay? So, compute natin. So, tangential deviation ng C relative to A. So, 5 times 3. So, lalabas ay negative 1942.5. So, negative. Over EI. Okay? So, therefore, the deflection at C is negative 1942.5 kilonewton cubic meter over EI. Same lang rin, no? And that direction is downward. So yun lang po, at sana ay natuto kayo dito sa ating video tutorial about the deflection ng ating non-prismatic. Thank you.